Breaking news, tumambad agad ang mahigit 100 sa isang napakalaking ground operation na isinagawa ng Israel sa Gaza. Tinawag ng Israel ang kanilang operation na Gideon's Chariot. Ito ay ibinase mga kaibigan sa isang biblical warrior na ang pangalan ay si Gideon. Dati nang nagsasagawa ng mga pag-atake ang IDF sa Gaza mula noong March 2025. Pero matapos ang isinagawang pagpisita ni President Donald Trump sa Saudi Arabia o sa Middle East, dito na muling nagsagawa ng isang napakalaking ground operation ng IDF sa Gaza. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng hindi napipilitang like ang videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Araw ng Lunes ngayon. Kumusta kayong lahat? May 19, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong operasyon ng Israel sa Gaza. Tinawag ito na Gideon's Chariot. Ayon sa Israel, ang operasyon na ito ay kanilang ibinase sa isang istorya sa Biblia na kung saan ang Israelita ay pinamumunuan ni Gideon para sa isang matinding labanan laban sa kanilang mga kaaway noong mga nakaraan. Mababasa ang istoryang ito mga kaibigan sa Book of Judges chapter 7. Yun bang merong 32,000 na warriors si Gideon, pero dahil inutusan ito ng Panginoon na piliin ang mga karapat-dapat hanggang sa umabot lamang ng 300 ang kumpirmadong soldiers ni Gideon. At ito ay laban sa Midianites na 135,000. Can you imagine mga kaibigan, 300 lamang laban sa 135,000. Pero dahil sa tulong ng Panginoon na sinasamba ng mga Israelita ay naipanalo nila ito. Ito ang pinagkukunan ng basihan ng Israel ngayon. Ayon sa mga ulat, ang isang napakalaking ground operation ng Israel ngayon sa Gaza, kumitil na ng maraming mga buhay. Magkaiba naman ang mga numero, ang mga napaulat na mga nasawi, depende sa mga nagbabalita. Katulad na lang mga kaibigan ng balita ng Associated Press or AP, na sa naturang airstrike ng Israel ay umabot ng 103 ang kumpirmadong nawala ng buhay. Ayon naman sa ulat ng Barons, ay 50 lamang ang nasawi, ay napakalaki ng diferensya. Iba naman ito sa binabalita ng Al Jazeera sapagkat sa kanilang ulat umabot ng 135 ang kumpirmadong nasawi. Magkaparehas naman sila ng ibinabalita ng Tehran's News. Pero kung ang kampo ng Israel ang ating tatanungin, ang kanilang inuulat ay ganito: over 100 na mga Palestinian ang nasawi. At ang pag-ataking ito mga kaibigan ay isinagawa sa magkaibang bahagi ng Gaza. Magkaiba man ang mga numero ng mga nasawi sa naturang Gideon's Chariots operation ng Israel. Ang malinaw ay nagkakaisa sila na merong ginagawang napakalaking operation ang IDF sa loob ng Gaza. At isa pang malinaw, marami ang nasawi. Kahit na ang pagbasehan natin mga kaibigan ay ang pinakakonti sa mga ulat na kung saan sinasabi ay 50. Pero kung tutuusin, ang nasabing 50 na mga nasawi mga kaibigan ay napakarami na rin ito. At kanina lamang mga kaibigan ay naglabas ng pahayag ang kampo ng Israel at ipinaalam nila na bago sila magsagawa ng operation na ito ay nag-anunsyo muna sila upang ang mga Palestinian ay makahanda at upang makapaghanap ng ligtas na lugar. Ayon na rin sa Israel mga kaibigan, sila na rin mismo ang nagga-guide sa maraming mga Palestinian kung saan sila dapat pumunta upang makahanap ng lugar na safe.
Ayon sa Israel, matapos ang kanilang pag-anunsyo ay agad na kumilos ang kanilang puwersa upang ipatupad ang naturang operasyon. Makalipas lamang ang ilang oras ay naglabas ng pahayag ang Palestinian officials at kinumpirma na ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ayon sa Palestinian officials, na sa loob ng 24 oras, unti-unting dumadami ang mga numbers ng mga nasawi. Ayon sa IDF, mga kaibigan, matagal na raw dapat nila itong isinagawa. Matagal na panahon daw silang nagtitimpi at kinakailangan daw nilang magpasensya, lalo na meron pang mahigit 50 na mga hostages ang hawak ng Hamas. At dahil tila walang mga nangyayari sa mga pag-uusap tungkol sa deal, katulad na lang ng mga balak na magkaroon ng pag-uusap ang Hamas at Israel sa Qatar ay walang nangyayari. Matagal na rin daw na nakahanda ang kanilang standing military, maging ang kanilang mga reservists, at naghihintay na lamang ng kautusan mula sa taas. At ito na nga, sumabog na sa galit ang Israel at nagsagawa agad ng operation na tinatawag na Gideon's Chariot. At ano naman ang purpose ng Gideon's Chariots? Ayon sa Israel, ito ay upang ubusin ang Hamas at sirain ang mga infrastructures na pag-aari ng militanteng grupo. Pero nilinaw ng Israel, mga kaibigan, na handa pa rin daw silang makipag-usap sa mga militanteng grupo, lalo na kung ang pag-uusapan, mga kaibigan, ay ang hostage deal, dahil umaasa pa raw sila na marami pa sa mga hawak ng Hamas ay buhay pa hanggang ngayon. Kahit pa nga wala ng buhay ay handa pa rin sila na makipag-usap. Katunayan, ayon sa isang opisyal ng Israel, mga kaibigan, na si Difren, ayon sa eksaktong pahayag nito, we are moving forward. And the only thing that can stop us is the return of our hostages. Dagdag pa ng Israel, unlike before, we are now focusing on the offensive effort into Gaza Strip. Iba raw ang kanilang ginagawa ngayon kaysa noon, sapagkat ngayon ay more on offensive sila. Ibig sabihin, mga kaibigan, sila na ang aatake. Dagdag pa ng Israel, mga kaibigan, ang maliwanag na ang kanilang mga ginagawang opensiba noong mga nakaraang linggo o buwan hindi gaanong malalaki. Pero ito raw ay isang paghahanda lamang. Kumbaga, nililinis muna nito ang daanan. At ngayon, pumasok na ang IDF sa buong lugar ng Gaza. At mga kaibigan, dahil bago pa lamang ang balitang ito, limitado pa lamang ang ilan sa mga information na ating nakalap. Pero yan ay isa sa ating mga hahalughugin. Kaya kung gusto mo ang ganitong mga content at kung nais mong maging updated at baka naman bago ka pa lang sa channel na ito, hinihimo kita, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga mahal na kababayan, sa mga subscribers, silent viewers, bashers, at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!